Hello po mga ka-business, mga ka-papi. Welcome back po sa ating YouTube channel. Panibagong reaction video, panibagong araw mga ka-business, mga ka-papi. Gagawa lang po tayo ng ating panibagong reaction video ngayong araw na ito. Ito po yung tungkol dito kay Bong, ang upload ni ka-business 2 days ago na ba ito. Ito yung instead na si Kyla ang kanyang i-date ay naging si Criselda ang nagiging date ni Kuya Bong dito. So well mga ka-business, mga ka-papi, bago po natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, ako'y nagbabaka sakali hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated tayo lahat sa aking mga nire-reaction ng video. At wag na rin po natin kalimutan i-subscribe o supportahan ang Ka-Business Official, ang Papa Dins TV at ang Ka-Business Family. So i-proceed na natin sa ating usapang ito, ating kwentuhan. Ako'y magbibigay lang ng aking opinion At ito naman ay napanood natin kay Papa Dins noong nakaraan na itong si Kyla ay nangako nga dahil nga ay si Kuya Bong ay nag-imbita sa kanya na kung pwede silang lumabas, kakain, kumbaga kakain, ititreat siya si ni Kuya Bong, kakain sa labas na at ito'y pumayag at umuo ito kay Papa Dins at kay Bong na nagpapasundo siya ng Sabado para nga at ay Sabado ba o Linggo at ay sila nga ito ay magdi-dinner ni Kuya Bong sa labas. So, nung dumating ng ang araw na iyon ay si ka-business na nga ito ang naantasan pumunta doon at ay itutupad na nga yung usapan nilang dalawa ni Kuya Bong na sila kakain sa labas. Kakain lang naman talaga sa labas, wala namang iba. So, nang andon na sila ka-business ay pina-check muna ni ka-business kung si Kyla ay nasa bahay o wala. Sabi ng mga kagwang, ayon dito kay Intoy at ayon talaga daw kay Intoy at nakita din daw talaga nila nandun sa bahay. Itong si Kyla. Nung pagpunta nila doon ay nawala daw ito si Kyla. Kumbaga, tinakasan na naman niya itong si Kuya Bong at si ka-business lang nakita niya. So, it means talagang hindi ayaw ni Kyla talaga na makipag-date dito kay Kuya Bong. Kasi nga, ayon kay ka-business ay tuwing nakikita ni Kyla na dumarating sila, tinatakasan ni Kyla itong sila ka-business o si Bong, So, parang nahuhuli ni ka-business kung ano yung style ni Kyla, So, ang ginawa nila ay actually, hindi pa naman talaga sila umalis, hinanap pa rin talaga nila itong si Kyla na napunta. Ayun at nalaman nila at wala na nga talaga doon sa bahay. So, ang ginawa nila ay kahit saang sulok ay hinanap nila, hindi pa rin nila nakita itong si Kyla. So, ang ginawa ni ka-business, bumalik sa bahay nila Nanay Seni. At napag-usapan na bakit hindi na lang daw si si Criselda ang ilalabas ni Kuya Bong, yayayain kakain sa labas. At least, matupad yung sinabi ni Kuya Bong. So, yung nagkasundo nga sila, sorry po, nabulo lang inyong lingkod. Nagkasundo nga sila at pinaalam ni Bong dito kay Nanay Seni, itong si Kyla, si Criselda nga, sorry po. At pumayag din naman si Nanay Seni at pumayag din naman itong si Criselda na instead si Kyla, on behalf siguro ni Kyla, kasi si Kyla nga naman ay tumakas na naman, ay pumayag na ito si Criselda. Ngayon, ayun nga at sabi ni ka-business, para matupad na lang talaga yung pangako din ni Kuya Bong na ilalabas si Kyla, ay kumbaga naging substitute ang tawag dito. Substitute date. So, naging substitute nga itong si Criselda. So, ayun nga. At nakita naman natin yung potential,
At kung nag-uusap sila ni Bong, at diretso-diretso naman talaga pag sumagot si Criselda, no? At ipaghahambing natin doon kay Kayla at saka kay Criselda, at talaga namang si Bong natutuwang makipag-usap dito kay, nakikita naman natin si Kuya Bong, natutuwa makipag-usap dito kay Criselda kasi nga sumasagot siya at nagbibigay din siya ng idea kay Kuya Bong. Kumbaga, kung si Kayla at saka si Criselda, mayroon talagang isip si Criselda dito kay Kayla. O sinasadya talaga itong ni Kayla na naggaganunan siya, pinapakita nila kay Papa Dins na sa pamamagitan ng depression niya raw, ay nagkikipagsangayon na lang siya dito kay Papa Dins. Ang totoo naman talaga, kay talagang may isip na ayaw talaga niya dito kay Kuya Bong, So, on that side, mga kabisnes, mga kapapi, nakita naman natin, no, ang ni Criselda makipag-usap dito kay Bong, at nawiwili din si Kuya Bong, kasi si Kuya Bong naman talaga, kumbaga naglalabas din siya kung ano yung sa loobin niya, naglalabas din siya kung ano yung gusto niya. Narinig natin dito kay Kuya Bong, ang sinasabi niya, ay siya nga ito ay naghahanap ng mapapangasawa. At ayun na nga, pinaliwanag niya dito kay Criselda, at nagtatanong pa siya dito kay nanay na kung lumalabas ba ito si Criselda. At ang saman ni Nanay Seni, hindi talaga lumalabas si Criselda. First time niya talaga lumabas yun. Kumbaga, inimbita. So, well, doon natin nakikita, no, na talagang may potential. Kumbaga, parang nagkakaintindihan si Bong at saka si Criselda, kasi nga siguro dahil si Criselda marunong din siyang magsalita, marunong din siyang magtanong, at marunong din siyang magbigay ng kanyang opinion dito kay Kuya Bong. At yun din naman si Kuya Bong, ay kung tinatanong naman niya si Criselda, diretso si Kuya Bong magsalita, ay sumasagot naman, at kahit pa naman ano yung sasabihin ni Kuya Bong, ay kumbaga nagkakaintindihan sila dito, sa pag-order man ng pagkain, kung ano yung gustong tinatanong, ay nagkakasundo sila, no? Kung hindi tulad ni Kayla na kumbaga kung tatanungin siya, ay iuulitin pa niya yung tanong niya doon kay Kuya, yung tanong ni Kuya Bong sa kanya. Yung tanong ni Kuya Bong sa kanya, inuulit niya yung kay Kuya Bong. So, para ba kasing nagsisira-siraan, para intindihin na lang siya. Kumbaga, para bang may rason ito si Kayla na nagsisira-siraan siya ng bait, wala siyang ano ba yan, para bang through that way ay makikita na talagang hindi siya mapupwersa o kailangan siyang intindihin kasi may nga siya, diferensya sa pangingisip, no? Mautak din ito si Kayla. Kung ayaw niya, no, ba't hindi na lang niya diretsuhin si Kuya Bong o si Papa Dins na ayaw niya, no? Hindi yung paulit-ulit niya pinapaasa yung tao, paulit-ulit din niya yung ginagawa, no? Yung bang taguan o takasan na para bang hindi natin maintindihan kung ano yung nasa isip nitong si Kayla, no? Sa palagay ko, yung para ba kasing nakikipaglokohan lang siya dito kay Papa Dins, no? Parang niloloko lang niya sila Papa Dins, no? Na sa pagkakaintindi nila Papa Dins, nila ka-business, na siya ay may diferensya sa pangingisip, no? Ang taong diferensya sa pangingisip, hindi ganyan ang makikita niya. Although nag-promise siya, pagtapos nung nandyan na, tatakasan niya o aalis siya o ayaw niyang magpakita, parang hindi natin lubos maisip na mayroon siyang diferensya sa pangingisip kasi marunong siyang manloko, marunong siyang kumbaga marunong siyang di tumupad sa usapan, no? Kung halimbawa sasabihin natin talagang mayroon siyang diferensya sa pangingisip, ay hindi siya ganoon, na alam niya kung ano yung pinangako niyang araw, yun ang tumatakas siya pag nakita na niya, no? At bigla na lang itong mawala. So siguro dito sa akin lang naman, no, hindi naman natin sila mapapangunahan, itong si Papa Dins at saka si ka-business. Kung para sa akin, bayaan na lang nila si Kayla, wag nilang pilitin para kay Kuya Bong, at wag na kasing yung parang hindi naman natin sinasabi na itong sila ka-business, si Papa Dins, lalo na si Papa Dins kasi beneficiary niya si Kayla, at sila ka-business, kung ganyan man yung estilo ng ginagawa sa kanila ni Kayla,
sa parang isang taon na silang niloloko ni Kayla, no? Ba't hindi na lang nilang ipaliwanag dito kay Nanay Seni o ipaliwanag kay Kayla na hindi na siya tutulungan o hindi na siya gagambalahin nila Papa Dins, kasi in a real think na kung iisipin natin o yung bang malalim ang pangingisip natin, nanloloko si Kayla no? Niloloko lang niya dito sila Papa Din, niloloko niya yung taong pinapangakuhan niya. Although na alam talaga niya na nagko-consider itong mga tao sa kanya kasi iniintindi na mayroon nga siyang depression o mayroon nga siyang diferensya sa pangingisip, no? Para sa akin wala kasi ang taong may mayroon diferensya sa pangingisip, hindi marunong manloko, hindi marunong mangako na hindi niya tutuparin. Ang style kasi ni Kayla, parang pinaglalaruan lang niya si Papa Dins, na porket iniintindi siya ni Papa Dins na siya ay may diferensya sa utak, di ba? May diferensya sa pag-iisip. Lahat, parang pinapaikot-ikot na lang ni Kayla sa palad niya itong sila Papa Dins at saka sila ka-business. Kasi alam niya, kinukonsider siya o iniintindi siya dahil isa siyang siraulo. Para sa akin, hindi Si Jonathan at saka si Kayla magkapareho yung isip. Marunong magpaikot sa kanilang palad na iikutin nila yung isip ng tao. Kumbaga, kaya nilang bilugin kaya nilang lokohin, kaya nilang paikot-ikutin yung tao na tumutulong sa kanila, yung taong nagmamalasakit sa kanila. Ay kumbaga, kaya nilang paglaruan ng pangingisip ng taong gano'n, no? Kasi bakit ko po nasabi na parang pinaglalaruan ni Kayla, no? Ilang beses na siya pinuntahan ni Papa Dins dyan, ilang beses na rin siya nangako. Pag nandyan si Papa Dins, sinatakasan niya, no? So, ibig sabihin, niloloko niya si Papa Dins, no? Niloloko niya at pinapaikot lang niya sa kanyang sabihin na natin, sa kanyang hindi matinong pangingisip, sa kanyang pagkabaliw, no? Itong si Kayla, na originality and the real score, no? Pag-iisipin natin, hindi talaga siya baliw. Kasi pag baliw siya, hindi siya marunong manloko o magpaasa sa tao. So kumbaga, dito kay ka-business, parang nagets na niya itong gusto ni Kayla, na parang pinaglalaruan lang talaga sila ni Kayla. Totoo naman talaga yun. Hindi parang pinaglalaruan talaga sila, no? Bakit niya magawang mag-promise pagkatapos pag nandyan na yung tao, pagtataguan niya, no? Kung hindi ka ba naman nanloloko, pati yung pagkabaliw mo, niloloko mo yung isang tao, pagalagay na natin na depressed siya noon, pero naka-recover na siya ngayon, no? Bakit natin nasabi naka-recover na siya ngayon? Marunong na nga siya magtrabaho, marunong nga siya manloko ng tao. Lagi nga niya niloloko si Papa Dins, paulit-ulit niyang pinapangakuhan. Sasama siya, paulit-ulit niyang sinasabing pupunta siya doon kila ka-business. Pero, pag makita niya na makita niya si Papa Dins o makita na niya si ka-business, ay tatakas at tatakas siya. So, ang ibig sabihin, nanloloko siya, no? Siguro dito kay Nanay Seni, parang nagigets na rin ni Nanay Seni itong pangungugali ng anak niya, no? Siyempre, anak niya, kailangan niya din protektahan yung anak niya, no? Para hindi mabisto kung ano yung ginagawa nitong si Kayla, panloloko niya dito kay Papa Dins. Para na rin kasi itong panloloko. Sa totoo lang, mas maayos kausap itong si Criselda kaysa kay Kayla. Kasi si Kayla, marunong siyang manloko magsisinungaling, lolokohin niya si Papa Dins, papaikutin niya si Papa Dins sa kanyang palad, no? Kung hindi niya pinapaikot si Papa Dins, hindi niya ito gagawin paulit-ulit Kasi ang akala niya kasi, porket iniisip nila Papa Dins, mayroon siyang diferensya sa pangingisip, pinagbibigyan siya, lagi ang kanyang hiling. So na ano na siya, kumbaga nasanay na siya sa panloloko niya rito kay Papa Dins, gayon din dito kay ka-business, hindi na niyan mawawala sa kanya, manloloko at manloloko pa rin yan siya paulit-ulit.
kung patuloy nila Papa Dins siyang susuyuin, patuloy nila Papa Dins intindihin nila Papa Dins ang sitwasyon niya. Hindi na yan siya siraulo eh. Manloloko na siya, no? Itong si Kayla. Tingnan nyo, ang galing na niya talaga magtago, no? Nung nakita niya na sila ka-business andyan na, nawala siya agad samantala nandun siya sa bahay. No? Ano ang sabi ni nanay? Naliligo daw siya, hindi niya alam kung saan pumunta. Gayon din si Criselda na nagsabi si Criselda, nandyan lang yun siya kanina pero ewan ko kung saan bigla siyang nawala. No? So, ibig sabihin, talagang plano ni Kayla talaga ang magsinungaling o magpaasa dito kaila Papa Dins. No? Magpapaasa, manloloko siya at lagi niyang kinukuha yung attention ni Papa Dins na para pangakuan niya pero lulukuhin at lulukuhin pa rin niya, no? Sa akin lang naman, no? Para sa akin lang at dapat sana dito ay wag na anuhin nila Papa Dins. Wag nila nang bigyan ng pansin, wag nila nang tulungan, wag nila nang para sa akin lang naman, no? Kasi para namang nakikita natin na talagang niloloko lang ni Kayla si Papa Dins at ang ka-business, no? Kung hindi niya niloloko, hindi niya ginagawang ganito para na lang nilalaro-laro niya, no? Pagkatapos niya mangako, pagkatapos noon bigla siyang mawawala. Hindi na siya magpapakita, no? At alam niya kung nandyan na sila ka-business saka siyang gagawa na hindi na siya tatakasan na niya baga, no? So para sa akin lang napaka yung iniisip, para bang hindi ka panipaniwala itong pinagagawa ni Kayla na paulit-ulit niyang pinaasa, paulit-ulit niyang oo kay Papa Dins, pero sa bandang huli pag nandyan na, nagtatago na siya, no? So, ibig sabihin, hindi siya interesado at nanloloko lang siya dito kay Papa Dins, no? Yun lang naman ang sa aking opinion. Opinion ko lang naman yun, ano? Kasi isang beses lang naman o dalawa o pangatlong beses pagbibigyan mong isang tao, no? Na mag-promise ka tapos hindi mo tutuparin, ano? 'Di ba? Tapos paulit-ulit mo gagawin 'yun. Ay hindi na 'yun tama, 'di ba? Panloloko na 'yun. Yung ginagawa ni Kayla dito kay Papa Dins, 'di ba? Well, mga ka-business, mga kapapi, bagamat ay nakikita natin, no, maraming nagko-comment na hindi daw bagay si Bong at saka si Criselda, mas bagay daw silang dalawa ni Kayla. Kahit gustuhin man natin si Kayla, no? Ayan, nakikita natin, tinatakasan niya si Kuya Bong, no? At nakikita rin naman natin, sincere naman talaga makipag-usap itong si Criselda, kahit naman alam niya ay si Kayla yung nililigawan, no? So for the sake siguro na hindi lang mapahiya si Kuya Bong at yung pangako rin ni Kuya Bong na gusto niyang itupad dito sa pangako niya dito kay Papa Dins na talagang ilalabas si Kayla. So tinupad na rin naman talaga niya na hindi nga lang naman talaga si Kayla ay naging si Criselda, no? So mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan po ninyo, please do subscribe, like, share, at comments my reaction video. Lahat po ng aking mga videos, paki-subscribe ninyo po ang aking munting bahay at likes at share ng mga videos ko. At maraming salamat po sa inyong panonood. Please don't forget to subscribe po Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. At ang aking mga kasamahang reactor, nangunguna si Taong Gala, Anime Reactors TV, Mablish Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog. Nagsasabi, may Allah bless us all. Birabanat tayo mga ka-business. Hanggang sa muli po. Bye-bye!